Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Masisilayan na rin sa aksyon ang number 1 overall rookie pick ng Terra Firma Jeep na si Stephen Holt sa pagsasagupa nila sa Northport ngayong Biyernes sa 2023 PBA Commissioner's Cup na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Una silang sasalang sa isang doubleheader sa hapon bago ang tampok na laban ng NLEX at Phoenix sa main game sa gabi. Nangako si Holt na dadalhin niya sa playoffs ang Terra Firma na 3 beses lamang nanalo sa 3 komperensya nitong PBA Season 47. Kahit rookie lamang ang 31 anyos na si Holt sa PBA, veterano na ito sa basketball kung saan naglaro na ito sa iba't ibang liga sa buong mundo kasama na ang Estados Unidos, Australia, Poland, Slovenia, Kazakhstan, Andorra, Spain at Czech Republic. Mga katapat ni Holt ang mga rookies ng Northport na sina Cade Flores, Brent Paraiso at Fran Yu, bagamat hindi makikita sa aksyon si number 5 pick Xavier Lucero na kasalukuyang nagpapagaling pa dahil sa ACL injury. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ng Creamline Cool Smashers kung bakit sila ang defending champions ng 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Sa isang makapagpigil hininga na 5 set na laban, tinalo ng Creamline ang Petrogas 25-22, 23-25, 25-27, 25-19 at 15-13 para manatiling malinis ang kanilang record sa 5-0 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Bumagsak naman sa 4-2 baraha ang Gas Angels. Nanguna para sa Cool Smashers si Michelle Gumabaw kung saan nakagawa siya ng 19 na puntos kasunod ni Tots Carlos na nakapag-ambag ng 16 na puntos. Nasayang naman ang nagawang 23 puntos ni Gretchen Soltones at 22 puntos ni Jonas Sabete. Sa isa pang laban, nanaig ang Cherry Tigo crossovers laban sa NX-led Chameleons 22-25, 31-29, 25-23 at 28-26 para pagandahin ang kanilang record sa 5-1. Matindi ang ipinamalas ni Ea Laure para sa crossovers kung saan nakapagtala siya ng game high 23 puntos. Subalit hindi lamang siya ang gumawa, pati na rin sina Mylene Paat at Ces Robles ay kapwa nakagawa ng 16 na puntos bawat isa, habang ang setter na si Jasmine Nabor ay nakapagbigay ng 20 excellent sets. Nanguna naman si Laicha Ebon sa panig ng Chameleons sa nagawa nitong 18 markers na hindi sapat para bumagsak ang record nila sa 1-5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layon ng Lyceum of the Philippines University na tumabla sa Mapua University sa tuktok ng team standings, habang pakay ng College of St. Benilde ang kanilang ika-6 na sunod na panalo para palakasin ang kanilang tsansa sa Final Four sa second round ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Magtatapat ang Pirates at Blazers sa hapon bago ang bakbakan ng San Beda University Red Lions, ang University of Perpetual Help System Delta Atlas o ALTAS na gaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City. Kasalukuyang nangunguna sa team standings ang Mapua University, tangan ang 11-3 record, kasunod ang Lyceum na may 10-3 baraha, St. Benilde 9-4, San Beda 8-4, Jose Rizal University 8-6,
Emilio Aguinaldo College 7-7, Perpetual 6-7, San Sebastian 5-9 at ang dalawang sibak na sa kontensyon ang koponan ng Arellano na may 2-11 record at ang 3-peat champions Letran na nasa kulelat ng standings tangan ang 1-13 Cartada. Nasa 4-game winning streak ang Pirates na nagmula sa 85-79 paggupo sa Knights para patibayin ang pag-asa sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.